Nag-iisang Balete Drive sa Quezon City dahil sa bayan ng Siniloan sa lalawigan ng Laguna, may kakambalyo na kalsada. Kaya mag-ingat dapat ng mga motorista at baka biglang makita ang nagpapakita. Kabi-kabila ang mga haka-hakang umuusbong sa bayan ng Siniloan sa Laguna. May kalsada raw kasi sa putol na ilog na tampulan ng makapanindig balahibong kwento. Ang highway raw kasi rito kinakatakutang daanan ng mga tiga rito. Dati, lahat ng jeep dito dumadaan ng panahonan na yun. Bandang huli, yung madaming nagpapakita, doon na nagsisida sa highway. Yun ang pagkaalam ko ha. Pero totoo nga. Bukas daw kasi ang kalsada hindi lang para sa mga gustong dumaan, kundi pati sa mga hindi may paliwanag na nilalang. Kwento ng mga driver na namamasada sa lugar, may gumagala raw na white lady at ligaw na kaluluwa roon. At ang itinuturong ugat ng sari-saring kababalaghan, ito raw puno ng akasya. Sa kamalas-malasang pagkakataon, minsan nang pinaypay ng motorsiklo ni Joel ang tulay ng putol na ilog. Tapos po hindi bigla akong napadaan po doon ay narinig ko lang po yung umihikbi o yung dalawang batang babae. Ako ay napatigil. Mga 30 minutes ko akong hinahanap yun. Para ko siyang humingi ng tulong. Takot daw na may kasamang panlalamig ang una niyang naramdaman. Maging ang tsuper ng pampaserong jeep na si Mang Eddie, tinubuan daw ng takot ng minsang mapadaan dito. 1 year ago, gamit ko yung jeep ko. Ibiyahan ako ng Santa Cruz. Ako takbo na. Nung dating ko ng ilog putol, bigla na may tumawid na babae. Tapos nakaputing bestida. Dahil sa nakitang kakaibang nilalang na aksidente siya at napadpad sa palayang ilang metro ang layo sa kalsada. Alam daw ni Ronnie ang sagot sa hiwaga ng punong akasya. Kung naniningil daw kasi ito ng buhay ngayon, ito ay dahil buhay rin umano ang naging kabayaran ng pamilyang minsan napadpad dito. Nung bagyong Catherine kasi, yung pamilyang yun, yung 4 na anak at yung ina, tsaka yung amay sa amin nakituloy. Ngayon, yun nga, nagkaiwa-iwalay kami kasi sa sobrang lakas ng bagyo. Tinaas na ipo-ipo yung aming bahay, then binaksak nga sa gitna ng tubig. Wala sa amin namatay, pati magulang namin, lahat kami naligtas. Sila lang yung namumukod tangin namatayan. Tapos lahat pa sila, ama lang ang nakaligtas. Yung mga bangkay natagpuan doon, meron sa may puno ng akasya, sa may tabi nun. Tapos yung iba, malayo doon, dito natagpuan sa may pangil. Sa isinagawa naming pananaliksik, kumpirmadong may namatayan ng pamilya sa lugar. Subalit ayaw humarap sa kamera ang naiwang ama. 1 linggo matapos ang trahedya, ang mga motoristang dumaraan dito may nararamdaman ng iba pang kasama bukod sa kanila. 4 na anak at saka yung isang ina. Nung aabutan na sila ng ticket ng konduktor, bigla na lang silang nawala. Pagkatapos nun yun, sunod-sunod na, meron na sa jeep, meron na sa tricycle, may bigla na lang daw maangkas sa motor, gano'n. Totoo nga kayang may mga kaluluwa ritong parating humihila ng panibagong biktima? Isang grupo na tinatawag na occult investigators ang isinama namin sa kinatatakutang lugar. Sa pamagitan daw ng bitbit nilang kasangkapan, kayang-kayang mahagip ang pinagmumulan dito ng kababalaghan. EMF meter para na-detect ang mga movement of spirits dito. If they come close to us, this will ring. Sinayasat nila ang puno ng akasya na sinasabing hitik na hitik daw sa hiwaga. At maging ang kalsada na kumikitil daw ng buhay ng ilang motorista. Maya-maya pa, may elemento raw na rumehistro sa kanilang dalang gadget. Slowly. Check. Slowly. Close to 1. Oh, see, it's increasing talaga. We were right. There's a lot of electromagnetic energy in this area. And we don't see any Posts.
1. Don't go down there. Don't go down. Mas maraming mga elementals dito compare sa mga multo. I am 100% sure there are multo dito. Pero they're scattered around. I wouldn't be surprised kung may mga dead bodies nag-buried dito sa various parts of the area. At hindi lang daw sa banda rito, may mga nagkukumpling elemento. Magandang gabi po. Anong kailangan nyo po sabihin sa amin? Oh, gumalaw. Oo nga. Hindi, parang Pero hindi ibig sabihin masamang nilalang ang mga nanananahan dito. Maaari raw kasing gumagawa ng paraan ng mga ito para humingi rin ng saklolo. It's more of asking for help. And when people see it, of course, naturally nagulat sila and then they get into accidents. Pero feeling ko, the spirit is asking for a proper burial, for prayers, so that it can be free kasi feeling nag-trap dito sa itong lugar. Ayon sa mga otoridad, posibleng human error daw ang dahilan ng mga kabi-kabilang disgrasya. May mga lumalabas daw na multo, pero hindi po namin ito pinapaniwalaan kasi ang nakikita namin ay kakaroon ng human error and itong yung ibang mga na-aksidente dito dahil sa sila ay nakainom ng alak. Dagdag pa ng mga tauhan ng munisipyo ng Siniloan, hindi na bago ang balibalitang may kung ano-anong hiwagang bumabalot sa kanilang lugar. Maayos naman daw ang pagkakagawa ng kalsada, pero aminado rin sila na minsan may ilang bagay na hindi na kontrolado ng kanilang mga kamay. Ang bundok ng Sierra Madre, meron tinatawag na cleavage. Yung cleavage na yan, yun yung pinanggagalingan ng hangin, na malakas na hangin, galing Pasipiko. Ang tiyempo po ng cleavage yan, kung makapapasin nyo, straight yun papunta sa may parteng ilog patrol. Kaya po, pag biglang paglakas ng hangin, tayo napapapikit at yung curve na yan, na hindi naman siya sharp curve, ay bigla na lang silang napupunta dun sa palayanan o sa putikan. Naku, ay wala namang palang multo o anumang masamang espiritu. Malakas na hangin lang. Woo! Ayon sa Department of Public Works and Highways, delikado ang mga daanang may kurba. Kung halimbawa curve dangerous, maglalagay tayo ng signages 200 meters before, 100 meters before, and 50 meters before. Kailangan talaga yon na magkakaroon tayo ng ilaw sa ating mga kalsada. Pero pagtitiyak naman ng mga taga-munisipyo, magbabago na ang ihip ng hangin sa lugar. Dahil gumawa raw sila ng mga hakbang para maiwasan ang anumang aberya o disgrasya sa kanilang kalsada. Ang ginawa po talaga diyan, nilagyan po ng signage na may arrow para po maiwasan na nga po yung mga aksidente. Kung sa ngayon yun, hindi na ho masyado ngayon. Ayon sa mga eksperto, ang mga kwento ng kababalaghan, katatakutan, at anumang bagay na palaisipan para sa ilan. Singbilis ng balita kung paniwalaan sa ating kultura. Pag nagsalin-salin, nagpatong-patong at nagkaroon ibang bersyon ang kwento, minsan ang chismis hindi mo na alam talaga kung anong totoo. At yan ang dapat pag-ingatan sapagkat kung minsan mas paniniwalaan pa ang chismis kaysa katotohanan. At marami raw sa mga ganitong maling akala, tila nagiging lehitimong kwento dahil sa pagpapasa-pasa ng mga balita na walang anumang pagbeberipika. Hanggat may anomalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.